Acts, no? Chapter 2. Aklat po ng Gawa, kung sa Tagalog pa. Acts, chapter 2 po tayo. Okay. Verse 40 up to verse 42. Okay, basahin po ni Brother Louie ang verse 40 up to verse 42 at babasahin po ni up to verse 41. Basahin ni Nanay Los ang verse 42. Sige po, Brother Louie. Amen. Verse 41. Amen. Nanay Luz, sa verse 42 po. At sila ay nagpatugol ng may katatagan sa doktrina ng apostol at sa pagkikipahagi at sa pagpapagpapagpapag ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Okay. So, dito po tayo sa tatlong talata na atin pong nabasa ngayon. At nais ko lamang po na kunin po yung background. Sa verse 1 of chapter 1 pala, atin po makita na kanila po nakita yung pag-akyat ni Lord dun sa langit, no? Chapter 1, no? Verse 8 po yun. At sila po ay namangha, no? Sa yun pong tinatawag na glorification, no, ng ating Panginoon yon, no, hindi po sa atin. Okay, at atin pong nakita roon na may pangako po yung ating Panginoon nang sabi niya, ang inyong nakita sa aking paakyat, ganon din ang inyong nakita sa aking pagbalik. Diba? Sinabi po si Lord doon. And then chapter 2, nagkaroon po ng tinatawag na araw ng mga Pentecostes, no? Doon po sa upper room, nagkaroon po ng pagtitipon ang mga alagad. Hindi lamang mga alagad, kundi ang mga Hudyo, yung sa Judea at saka sa Jerusalem. Okay? At atin nakita doon, sa chapter 2, ay sa kanilang pagsama-sama ay nangapuspos po sila ng Espiritu po ng Diyos. Okay? Kaya sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero yung ibang wika na tutukoy doon ay yung wika mismo ng bawat lugar. No? Literal po talaga yon ng mga wika. Hindi yung wika na pinapractice ng mga Pentecostal po ngayon. No? Hindi po yun ganon. Okay? Kaya dapat po natin makita yon. At nung sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pakikinig ng mga salita po ng Diyos sa pangangaral po ni Pedro, no? Kaya atin pong nakita ang pangangaral po ni Pedro, ang kanyang sinasabi sa aklat po ng Gawa chapter 2, okay? Na ang pinangaral po ni Pedro, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo, kung paano po siya namatay at nabuhay na magmuli, no? Kaya dito sa verse 23, sabi po ni Pedro, siya na ibinigay sa pamamagitan ng takdang pasya. Sinong siya? Yung ating Panginoon. At paunang kaalaman ng Diyos
no? Ito pala ang itinakda ng Diyos ng katubusan para sa atin. Ito din po pala tinatawag po na foreknowledge of God, no? Yung kaalaman din po ng Diyos. Noon pa, alam na po niya yon. At ang sabi dito, ay inyong dinakip at sa pamamagitan masasamang mga kamay ay naipako sa krus at pinatay. Ito po yung ating Panginoong Kristo, no? Verse 24, na siyang naibangon ng Diyos na nakalag ang mga hirap ng kamatayan. Okay? Pag sabing nakalag, na wala, nalinis, no? Yung mga tayo bilang patay sa kasalanan, nilinis tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Dahil hindi ito maaari na siya ay dapat mahawakan nito. Ibig sabihin, hindi siya dapat ang magbayad, no? Hindi siya dapat ang magpakamatay sa krus o hindi siya dapat ang magtubos sa atin. Pero nangyari po ito because of the foreknowledge of God. Okay? Even our eternal salvation ay foreknowledge din po ito ng ating Panginoon. Even the election, diba? Kaya ang sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Tama po? Kaya malinaw po na ibig sabihin yung mga pinangaralan po nito ni Pedro, ito po ay mga nakaranas na ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. No? Sa madaling salita, sila po ay mga ligtas na during the time. Okay? Kasi nandun na sila sa estado ng pakikinig. Nasa estado na sila ng pagkapuspos, no, ng Espiritu ng Diyos sa kanila. After no, nakinig sila, okay? Sa pangangaral po ito ni Pedro. Ganon din po sa atin. Diba? After na tayo po ay na-born again, kinilos ng Espiritu ng Diyos, anong kasunod? Nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Tama? Okay? So, base dito sa sinasabi ni Pedro sa verse 40, no? Kaya nga dito pa sa verse 38, 39, may bautismo pa na nangyayari, no? Nagtanong sila kung ano daw ang dapat nilang gawin. Kaya sabi ni Pedro sa verse 39, sa verse 38, sa gayon si Pedro ay nagsabi sa kanila, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan at matanggap ninyo ang kaloob ng Espiritong Banal. So, dito makita natin bakit ito sinabi ni Pedro sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kasi po ang bautismo dapat sa otoridad ng ating Panginoon. Tama po? Sa otoridad ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang sinabi ni Lord Jesus Christ tungkol po sa bautismo na kanyang pinangaral bilang siya po ay isang otorisadong mag-utos o magsabi ng mga bagay na ito tungkol po sa bautismo. Kaya ang sabi doon sa Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kasi po, kaya sinabi ni Pedro na sa pangalan ni Kristo, kasi ibig sabihin doon, sa otoridad ng ating Panginoong Kristo. Tama? Okay? So, ano pa po? Kaya dito po tayo ngayon mag-concentrate sa verse 40 up to verse 42. At ang sabi po ni Pedro, at sa maraming iba pang mga salita, siya ay nagpatutuo at nagtagubilin, okay, na sinasabing, iligtas ang inyong mga sarili mula sa baluktot na saling-lahing ito. Bakit sinabi po ito ni Pedro? Kasi during the time,
marami pong mga tao na kontra na sa mga aral po ng Diyos. Hindi po ngayon lang yan nangyari mga kapatid, no, sa ating panahon, kundi noon pa po ito. Marami talagang kontra sa mga salita po ng ating Panginoon. So, hindi po yan bago, no? Dati na po yan na atin pong nakita. Pero itong kagandahan, meron pong tagubilin ang ating Panginoon. Ano pong tagubilin po niya, mga kapatid? Iligtas ang iyong mga sarili mula sa baluktot na saling lahing ito. Ang tinutukoy niya na saling lahing ito po yung mga anti-God, mga anti-Christ, mga nagpe-persecute sa kanila during the time. No, mga Hudyo na hindi mananampalataya during the time. Okay? Mga tumutuligsa sa kanila, mga nagpaparatang sa kanila. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, iligtas ang inyong mga sarili mula sa baluktot na saling lahing ito. So ang tanong, ano pong kaligtasan ang sinasabi po ni Pedro? Kaligtasan ba ito ng kaluluwa sa impyerno? O kaligtasan natin dito sa lupa? Temporal. No? Kasi ayaw po ng Panginoon na maging katulad tayo nila during the time. Yung mga baluktot na mga saling lahi. Yung mga taong wala na ibang ginagawa, kundi puro sila kontra sa mga aral, sa mga sinasabi po, no, ng ating Panginoon. Palagi sila kontra sa gawain po ng Diyos. Palagi sila kontra sa mga ngaral, sa mga kapatid na naglilingkod po sa ating Panginoon. Ito pong ibig sabihin ng baluktot na saling lahing ito. Pag sinabi pong iligtas, ibig sabihin, ialis. Tama? Ialis mo at humiwalay ka sa kanila. Tama po? Ialis mo ang iyong sarili doon. Iwasan mo sila, ihiwalay mong sarili mo, huwag mong gawin ang mga ginagawa nila. So, ito pong ibig sabihin na iligtas ang iyong sarili. Kasi kung eternal salvation ito, ibig sabihin, kaya pala iligtas ng tao ang kanyang sarili sa impyerno. Anong kabuluhan? Ano po ang saysay ng katubusan ng ating Panginoon sa atin? Tama? So, walang saysay ang ginawa ni Lord kung ang pagkaintindi at pagkunawa ng isang mga ngaral ay eternal salvation. Tama? So, temporal po ito. Kasi mga ligtas na ito, yung mga sinasabihan yung mga sumusunod. Okay? Kaya nga, di ba? Sabi dito, sa verse 41, no? Sabi dito, gayon sila na may katuwaang tinanggap ang kanyang salita ay nabautismuhan at araw-araw ding iyon ay may mga nadagdag sa kanila na halos 3,000 kaluluwa. So, yung mga binabautismuhan, ito po yung mga ligtas na. Okay? Kasi sila po ay susunod na sa aral po ng Diyos. Parang tayo din, nung tayo binautismuhan, ibig sabihin, ligtas na po tayo eternal. Tama? Kaya ang ating bautismo ay tanda po ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? Tanda ng ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Imagine niyo po, during that time pala, araw-araw, no? Nadadagdagan sila. Nadagdag sa kanila halos 3,000 kaluluwa. So, ang dami po, no? Kaya kung ang bautismo lang ang pag-usapan, marami ang binabautismohan, ngunit kakaunti lang ang nagpapatuloy. Tama ba? Sa atin din, marami tayong binautismuhan Pero saan na po sila ngayon? Diba? Opo.
So, ganon din po dito. No? Kung ating babasahin ang buong Acts, mga kapatid, ay unti-unti lang din nawawala ang mga binautismuhan. At ilan lang din po na mga kaluluwa ang siyang nanatili, nagpapatuloy sa ating Panginoong Diyos na buhay. Pero ang importante ho dito, nakita ho natin, yung tagubilin dapat atin po itong maintindihan. Na kailangan iligtas natin ang ating mga sarili sa mga maling ginagawa, maling pamumuhay, di po ba? Maling karakter ng isang mananampalataya. Okay? So, yun po yung pinaka-mahalaga po, mga kapatid. Kaya, after po sila nabautismuhan, ay mga ilang araw, I think, ilang buwan, ilang taon, nananatili po ba sila? Nananatili pa po sila no? Okay? Pero dito kasi sa banal na kasulatan, walang sinasabi kung ilang taon sila nananatili. Okay? Pero dito sa verse 42, no? After na sila nabautismo, nagpapatuloy sila. Okay? Verse 42 ang sabi, at sila ay nagpatuloy ng may katatagan sa doktrina ng mga apostol at sa pakikibahagi. Yung sinasabing pakikibahagi po, ibig sabihin, fellowship. No? Sa wikang English po, fellowship po siya. Sama-sama o pakikibahagi. Nagkapatuloy sila ng may katatagan. Okay? May katatagan saan? Sa doktrina. Ibig sabihin, alam nila ang doktrina. Ibig sabihin, tinuruan na po sila ni Pedro sa doktrina. Sinabi na po ni Pedro yung doktrina ng ating Panginoon, yung doctrine of grace ng ating Panginoon, na ito po, ang doktrinang ito ay doktrina din po ng mga apostol ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kung ating pong titingnan ang doktrinang ito, nagpapatuloy mula sa Panginoon at gayon din sa mga apostol hanggang sa ating panahon ngayon, doktrina pa rin ng Diyos yung hawak po natin. Amen po? Kaya ang doktrina ng Diyos, hindi pwedeng baguhin. Tama? Ang doktrina ng Diyos, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Okay? Sapagkat itong doktrinang ito ay doktrina po ng ating Panginoon at ng mga apostol na sila ay nagpapatuloy at sila po ay nagsama-sama sa doktrina po ng ating Panginoon. So ang tanong, yung ginagawa ba nila nito sa sinabi po ni Pedro, ginagawa din po ba natin ngayon? Di ba ginagawa din po natin? Kaya nga tayo nagpapatuloy No? Nagpapatuloy tayo. Tandaan po natin, ang nagpapatatag sa atin, bukod sa Diyos, meron pa. Ano po? Ang nagpapatatag sa atin sa paglilingkod. Yung bukod po sa pananampalataya, na ating sinampalatayanan ang kanyang salita o doktrina. No? Yun po nagpapatatag sa atin ang doktrina po ng ating Panginoong Diyos. Kasi, tingnan niyo po, ang isang mananampalataya, once na hindi niya alam ang doktrina ng Panginoon, yung tunay na doktrina po ng Diyos, may tendency po yan na mawala siya. Tama po? Kasi hindi niya alam Pero kung alam mo ang doktrina ng Panginoon, yung katuruan ng ating Panginoon, sigurado po yan. Ay, kasi, alam mo naintindihan mo, nanawaan mo sa biyaya ng Diyos. Walang dahilan yan para huminto ka sa paglilingkod sa Lord. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka ng matatag
sa doktrina po ng ating Panginoon at sa fellowship. Ganito po na ginagawa natin. Doktrina at fellowship. Ang tinuturo natin, doktrina ng Diyos. Tama? Kaya tuloy yung ating fellowship, palakasan sa isa't isa. Ganon din po ang ginagawa nila. Wala hong pagkakaiba. Ano pa po? At sa pagpuputol-putol ng tinapay. No? Breaking of bread. Okay? So ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Nagsalo-salo sila ng kanilang mga pagkain during the time sa kanilang fellowship. Meron din po silang eating fellowship. Okay? So, ganun po sila during the time. Ganun din po sa atin. Ano pa ang kasunod? At sa mga panalangin. Saan daw tayo magpatuloy? Una, sa doktrina. Okay? Mahalaga po yun. Kaya ang doktrina ba natin, alam na natin? Okay? Ano po yung doktrina natin sa kaligtasan? Nanay Luz, ano pong doktrina natin sa kaligtasan? Paano tayo niligtas ng Panginoon? Okay? Paano po tayo iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa sa impyerno? Paano po? Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Di po ba? Okay? Kasi yung panalangin, pagpapatuloy, action mo na yan. Ginagawa mo na yan kasi ligtas ka na. Tama? Okay? Bunga na yan eh. Ebidensya na yan. Pero ang pinaka-main na bagay na ginawa po ng Diyos ay siya pong nagligtas sa atin, kaya po tayo ay niligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Yun po ang doktrina natin. No? Pinaka-main doctrine po natin na ang doktrina po ng ating Panginoon at ng mga apostol ay hindi po yan nagbabago. No? Kaya kung ang doktrina ng Panginoon ay ang kaligtasan, biyaya ng Diyos, ibig sabihin ay gawa lamang ng Diyos, wala ng iba pa, yun po ang tunay at totoong doktrina. No? Kasi ang iba, ang doktrina nila, para ka maligtas, anong gagawin? ABC. Meron kang ABC na gagawin. Anong una? Accept. No? Tanggapin mo si Kristo daw, maligtas ka. Pangalawa, believe. O believe. Paniniwala. Paniwalaan mo daw si Kristo, maligtas ka. Sunod. Anong sunod? Yung C. Confession. No? Basta humingi ka lang ng tawad sa Lord, maligtas ka na. Eh hindi ganon. Kasi kung ganon ang kaligtasan, kapasyahan po ng tao. Tama? Kapasyahan siya ng tao. Pero hindi natin sinasabi na hindi natin ginagawa yon. Ginagawa natin yon. Yung accept, tama po? Believe and confess. Pero hindi natin ito pinaniniwala na ito yung cause ng kaligtasan. Di ba? Pinaniniwalaan natin ito, yung tatlong ito, hindi para tayo maligtas eternal, kasi ligtas na po tayo. Pinaniniwalaan natin ito, kaya kailangan natin tanggapin yung aral ng Diyos. Tama? Tanggapin yung mga katuruan ng Panginoon, accept. Tanggapin ang ating Panginoon Kristo, kasi po tayo ay born again na, ligtas na. Tama? Believe. Paniwalaan natin yung sinabi ni Lord. Tama po? And then, yung confess. Bakit kailangan pa tayo mag-confess? Kasi po, nasa laman pa po tayo. Tama? Nagkakasala pa po tayo, kaya humingi tayo ng tawad sa Lord. Pero hindi ibig sabihin, dahil nangingi tayo ng tawad, para tayo maligtas sa impyerno. Hindi ho. Ligtas na po tayo,
Kaya po tayo humingi ng tawad sa Lord kasi po, para tayo maligtas sa atin pong temporal na buhay dito sa lupa. Yun po yung ibig sabihin. Okay? So, yun pong doktrina ho natin. Okay? Na ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang kanyang doktrina, okay, sa pagitan po ng kanyang mga apostol, lumaganap, sa pagitan ng kanyang mga lingkod, lumaganap, hanggang sa ating panahon ngayon, hanggang po yan, sa pagdating ng Panginoon, ang kanyang mga salita, lalaganap po yon. Tuloy-tuloy po yon, ibig sabihin. Hindi po yan mahinto, no? Hindi po yan nahinto. Pero ang maraming mga bagay na nahinto. Diba? Ano po ang mga bagay na nakikita natin sa buhay natin na nahihinto? Marami po. Buhay ba ng tao nahihinto sa hinga? Paghinga? Nahihinto no? Pero ang aral ng Diyos, hindi yan nahinto hanggat sa pagdating ng Panginoon. Amen po? Tuloy-tuloy po yan. Maraming nahinto sa atin. Minsan, nahinto sa trabaho. Nahinto sa paglilingkod. Di po ba? Kaya dito, makita ho natin yung biyaya po ng Diyos sa atin. Biyaya ng Diyos sa atin, umaapaw sa buhay po natin. Okay? Sapagkat, ang sabi ni Lord, tinuruan po tayo na tayo po dapat ay magpatuloy ng may katatagan, no? Sa doktrina ng mga apostol at sa pagsama-sama o pakikibahagi sa bawat, of course, sa bawat kapatid na atin pong nakakasama sa gawain po ng ating Panginoon. So, alangan naman ang kasama natin sa gawain ni Lord, mga hindi mananampalataya. Huwag na tayong umasa roon. Tama? Kasi hindi po yan mananampalataya Siyempre, ang kasama natin, yung mga mananampalataya. Yung mga anak po ng Diyos. Okay? So, mahalaga din po ito yung tinatawag po na pagkaroon ng eating fellowship. Pagputol-putol po ng tinapay. No? Kasi doon po nagkaroon ng tinatawag po ng magandang pagbuo ng ating relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon. Tama po? Mas lalong tumitibay. Amen? Kasama po yun. And then, ang panghuli, tinatawag po at sa mga panalangin. So, mahalaga talaga ang panalangin. Tingnan niyo po ang panalangin, iniisip na natin minsan, maliit na bagay. Pero tandaan po natin, maraming mga mananampalataya na hindi ginagawa yung panalangin araw-araw sa ating Panginoon. Malaki po yan. No? Para sa atin, malaking bagay po ang pananalangin po natin sa Lord. Sa kanila, maliit lang na bagay pero hindi nagagawa. Tama? Sa atin, kailangan po yon bilang isang mananampalataya. Okay? Kasi utos po yan ni Lord No, ang pananalangin, hindi po yan utos ng pastor. Opo, kailangan mo talagang puso. Galing sa puso mo yung pananalangin mo sa Lord. Okay? So, mahalaga po yun araw-araw. Dapat po tayo manalangin. Okay? So, mahalaga na sa ating paglilingkod sa Lord, dapat po tayo ay, dapat po tayo ay magpatuloy. Tama? Saan tayo magpatuloy? Sa doktrina ng Panginoon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. No? Kaya ang sabi nga ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, ang pag-aaral, tuloy-tuloy po yan. Walang katapusan habang nabubuhay yung tao. Nag-aaral po siya. Okay? So, bakit? Tama naman kasi hindi naman lahat ng mga bagay alam natin. Tama? Maraming mga bagay na hindi natin alam, kaya nag-aral pa rin tayo hanggang ngayon. Okay?
lalong-lalo na po sa mga aral ng ating Panginoon. Saan pa tayo manatili? Magpatuloy sa pagsama-sama, fellowship. Ipagpatuloy po natin ito ang ating mga ginagawa. No? Kaya dapat ang fellowship natin ay walang hadlang po yan. No? Pag sinabi na ganun ang pinag-usapan natin sa Lord, dapat nandun po tayo sa atin pong fellowship sa ating Panginoon. Okay? At saka yung tinatawag po na share of our blessing. Tama? Pag putol-putol ng tinapay, ibig sabihin, share mo. Kung meron kang blessing ni Lord, share mo. Katulad si Brother Louie, nagsishare. Si Nanay, nagsishare po yan. No? Sa mga blessing po ni Lord. Okay? Sister Agnes, ganon din. Okay? So, mahalaga po yun na i-share po natin yung blessing po ng ating Panginoon. Okay? At, ang panghuli, ito po yung tinatawag na panalangin. Patuloy po tayo na manalangin po sa ating Panginoon. Panalangin po natin ang bansa sa atin. Panalangin po natin si Pastor. Tama? Panalangin po natin ang church. Okay? No? Ipanalangin po natin ang ating mga plano. Mga ating mga ginagawa sa araw-araw. Okay? Ipanalangin natin ang ating mga nais sa buhay. Okay? At alam po natin na tatlo lang po yan ang kasagutan po ng ating Panginoon sa ating panalangin. Ano po yung tatlong kasagutan ni Lord sa ating panalangin? Yes, no, and wait. Okay? Pagkala talaga, pagkala ka na sa mundo, hindi talaga yon. Diba? Pero sabi nga, habang nabubuhay, hintayin mo kung anong kalooban ng Panginoon. Di ba? So, pag wala ka na, no na talaga yon. Halimbawa, nananalangin ka na, Lord, nawa ay bigyan mo ako ng mga bagay na nais ko, ganito, ganyan. Eh, habang nabubuhay ka, wag mo yung isipin na hindi na kasi buhay ka pa no? Pero pag wala na, wala na talaga po yun. Di ba? Hindi na po niya binigyan ni Lord sa iyo. Okay? Kasi wala ka na Okay. At saka baka ibigay yon sa mga mahal mo sa buhay, sa iba. Diba? So, maring di sa yun. Kaya, ganun lang po yung ating panalangin. Huwag tayo talagang umano ano ka talaga na, ito na, makukuha ko na, Lord. Diba? Yung talagang para bagang, minsan, may danger pa, minsan, inuutusan pa si Lord, no? Lord, ngayon din. Ngayon din, Lord. Bigay mo sa akin. Diba? Instant. So, hindi yung ganon. Kasi tayo, bilang isang Kristiyano, dapat makita natin na ang puso natin dapat lagi pong mapagpakumbaba sa Lord. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, Lord, ayon po sa inyong kalooban. Di ba kaganda? Hindi man yan mangyari, hindi ka masasaktan. Kasi ang claim mo, Lord, ayon po sa iyong kalooban. Di ba? Di ba napakaganda? Hintay lang tayo kung ano po ang ang kalooban po ni Lord sa buhay po natin. Okay? Siguro si nanay may hinihintay po. Ha? Hulat lang. Hintay lang. Okay? At lahat naman tayo may hinihingi sa Lord. Tama? Pero hintay lang tayo. Ayon po yan sa kalooban po ng ating Panginoon. Pero ang susi, magpatuloy tayo sa ating Panginoong Diyos na mahal. Kasi nakikita naman ni Lord yung ating mga ginagawa. Sabi pa nga ni Pablo, hindi matuwid ang Diyos na sa inyong mga ginagawa. Diba? Nakita po yan ni Lord lahat ang ginagawa po natin. Kaya magpatuloy na po tayo sa Lord, sa kanyang mga doktrina, sa kanyang mga aral, sa kanyang biyaya. Magpatuloy tayo sa sama-sama, fellowship, no? Na ang fellowship natin dapat ay one spirit.
Kasi mahirap mag-fellowship na iba't ibang espiritu eh, no? One Spirit, one God. No? Isa dapat lang ang ating Diyos na sinasambat, pinaglingkuran. No? One faith, isa dapat ang ating pananampalataya. Di ba? At ang ating dapat na ginagawa sa bautismo, one baptism. So dapat, ano po yan? Iisa po tayo lahat. No? Isa sa kaisipan. Tungkol po sa ating Panginoon. Kasi mahirap po pagka iba-iba. No? Ang mga kaisipan ng bawat kapatid. Dapat magkakaisa po tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po rin po Panginoon, nawa, nakapagbigay po sa atin ng encouragement. Ito po ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na buhay. Magandang hapon po sa inyo lahat.